Ako si Maria at ito ang aking kwento. Catriona Hope, isang masipag at mabuting empleyada sa Lumina Essence. Sa likod ng kanyang profesional na anyo, may mabigat siyang pasan. Isang lihim na kasunduan sa kanyang boss si Tristan Hill. Isang gabi, sabihin ni Mr. Hill, 50,000 lang iniabot ito sa kanya. Isang halagang nagiging pag-asa para sa pang-dialysis ng kanyang kapatid na si Celestine at dagdag pantusto sa kanilang mga gastusin sa bahay. Ngunit hindi lang yon. Isang alok ang dumating mula kay Tristan. Isang gabi ng pagtatalik kapalit ng mas malaking halaga. Sa kabila ng pagkadurog ng kanyang damdamin at puri, napilitan si Catriona na pumayag. Hindi dahil sa kagustuhan kundi dahil sa desperasyon at hindi doon nagtatapos ang lahat. Naging isang exclusive escort pa siya na isang mayamang estranghero. Isang papel na kailanman hindi niya naisip na gagampanan. Bawat desisyon ay sugat sa kanyang pagkatao, ngunit di siya nagdalawang isip dahil ang bawat piso, bawat sakripisyo ay hakbang patungo sa tayong layunin niya, mailigtas ang buhay ng kanyang kapatid na nangangailangan ng kidney transplant. Ginawa ni Catriona ang lahat, sinakripisyo ang sarili upang buuin ang halagang magbibigay pag-asa kay Celestine, kahit kapalit nito ay ang unti-unting pagkawasak ng kanyang mundo. Kat, tawag ka ni manager? Sabi ni Maury kay Catriona. Kasalukuyang naglalagay ng makeup si Catriona sa mukha nang pumasok sa loob ng kanyang cubicle si Maury, ang kanyang baklang kasamahan sa club. Napatigil siya at napalingon kay Maury. Sabihin mo kay manager, susunod na ako. Bilisan mo at baka mainip ang customer na naghihintay sa'yo. Alam mo, bakla, rinig ko ha, madatong, mayaman at gwapo. Tumitili pa ang sabi ni Maury kay Kat. Wala akong pakialam kung gwapo siya, ang mahalaga sa akin kung may pera. Baka mamaya niyan, barya-barya lang ibigay sa aking tip. Sayang lang oras ko dyan. Promise, galante daw to. Makapal nga ang punsa at di mapagsisisihan. May pandagdag ka na para sa kidney transplant ng kapatid mo. Parang biglang lumaki ang butas ng tenga ni Catriona sa narinig. Kailangan niyang makaipon para sa kidney transplant ng kanyang kapatid. Kulang-kulang na sa 25 million pesos ang kakailanganin niya para sa transplant. Bukod pa dyan, ang 3 times a week na dialysis nito na tig 6,000 pesos per session. Kaya doble kahit si Kat para matustusan ang pagpapagamot ng kanyang kapatid. Daig pa niya ang makita ng makina kung kumayon. Sa umaga nagtatrabaho siya sa kumpanya at sa gabi sa club. Hinahati niyang oras para meron pa siyang panahon upang makapagbantay sa kanyang kapatid. Nagtatrabaho si Kat sa isang malaking kumpanya sa araw at pagsapit ng alas 7 ng gabi nasa club siya hanggang alas 12 ng madaling araw. Hindi siya pwedeng lumampas sa oras niya at bawat segundo napakahalaga sa kanya kaya dapat hindi nasasayang. Ang kapatid na lang niya ang kasama niya sa buhay at di niya kayang mawala si Celestine. Tanga mo, Maury. Kapag hindi totoo yung sinasabi mo, kukunin ko ang isang gabi mong kita. Napanunok si Maury at napaatras sa takot. Hoy, Kat, sobra ka naman. Mas malaki ang kinikita mo kaysa sa akin. Pag-iinteresan mo pa ang kakarampot kong kita gabi-gabi? Kaloka ka? Makaalis na nga? Bilisan mo, naghihintay si manager. Pahabol pa na sigaw ni Maury, saka lumabas ng cubicle ni Kat. Natatawa na lang ang dalaga sa reaksyon ni Maury. Parang binibiro lang niya ang bakla. Kumagat naman ka agad. Hindi na siya magtataka dahil sa lahat na nagtatrabaho sa club ay iniilagan siya. Dahil sa sobrang prangka at may matapang na personalidad. Hindi naman siya papayag na basta na lamang siyang tapak-tapakan ng kung sino-sino. Kahit pa gantong uri ng kanyang trabaho, taas pa rin ang noon niyang naglalakad sa kalsada. Ang kanyang golden rule, no touchy at hindi pwedeng all the way. Pwede siyang magpa-table o magpahalik sa pisngi. Mahigpit niyang pinagbabawal ang halikan siya sa labi. Masyadong mahal ang presyo niya. Ngunit masisiyahan naman ang kahit sinong mga customer na magiging kasama niya sa loob ng 5 oras niya sa club. Tapos na siyang mag-ayos. Red lipstick ang kanyang pinaka-final touch. Walang nakakaalam na nagtatrabaho siya sa club. Ayaw din niyang may makaalam, lalo na ang kapatid niya. Tinaas pa niya ang relay ng kanyang fit na black dress at pinausli ang puwet.
Saka ay binaba pa ang neckline ng suot para mas lumitaw ang kalahati ng kanyang mayamang mga dibdib. Perfect! Usal niyang may malanding ngiti sa labi. Maupo ka, Kat. Utos ni manager sa kanya. May nag-request sa'yo. Personal request ka niya sa loob ng 1 linggo. Ang gusto niya sa kondo niya at hindi dito sa club. Nagulat siya sa tinuran ni Manager Rosalie. Tinanggap mo, manager? Tanong niya na medyo napataas ang tono ng boses. Natural, pera na eh. Biniyaran niya ako ng advance sa komisyon ko, 500,000 para sa unang gabi. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig na ibinayad sa manager nila ng customer. Ganon kalaking pera? Sino naman kaya ang galanteng customer na yun? Mga tanong niya sa isip. 500,000 pesos ang binayad niya sa inyo? Buo ba? Mabilis tumango ang manager. Kaya nga hindi ko na pinalampas. Pareho tayong kikita dito, Kat. Ang pakiusap niya, pasayin mo daw ang kaibigan niya. At kung magustuhan ka, at kukunin niya ang serbisyo mo na 1 buwan, lagpas sa mata ang ngiti na sagot ni manager na mas lalo niyang kinatakhan. Paano namang nakakapandudang taong yan? Ayokong sumabit, manager. Baka mamaya pakitang gilas lang ang paglabas niya ng pera. Hindi ang customer na nagbayad sa akin na magiging kasama mo ng 1 linggo. Malaki ang ibabayad niya sa'yo kapag nagustuhan niya ang trabaho mo. Baka nga mag-resign ka na bilang star ng club ko kapag natanggap mo ang buong bayad. Kailangan siya ng pera, pero yung sa labas ng club, labas sa kanyang rules. Magkano naman ang ibabayad niya sa akin kung sakaling magustuhan niya ang trabaho ko? Untag ni Kath. 30 million. Nanlaki na naman ang mga mata ni Kath nang marinig ang napakalaking halaga ng ibabayad sa kanya. Mapapagamutan niya ang kapatid niya at di niya na kailangan na magpakahirap mag-ipon para sa transplant ni Celeste. Ganoon kalaki? 30 million pesos, sobra naman ata para sa 1 linggong serbisyo ko. Napataas ang gilid ng labi ni manager sa tinuran niya. 30 million sa loob ng 1 buwan. Pero alam kong magugustuhan niya ang performance mo, kaya galingan mo. Isa pa, kailangan mong sumiping sa kanya. Ikaw ang binigay ko dahil kailangan mo ng pera para sa kapatid mo. Malaki ang ibinayad niya sa'yo dahil virgin ka pa, sabi nito. Hindi siya pumapayag na sumiping sa kahit na sinong lalaki, kahit na ganito ang uri ng trabaho niya. May pagmamalaki pa rin niya sa lahat na virgin pa siya. Yan ang hindi niya kayang ibigay sa mga naging customer niya, ang kanyang pinakaiingatang puri. Alam mo naman ang patakaran ko, kaya paano mo tinanggap ang offer na pera? Ang sakin, kikita ako at empleyado kita dito sa club ko. 1 linggo, 1 buwan lang naman, Kat. Patusin mo na. Sayang din ang 30 million. Hindi mo yun makukuha sa 1 buwan mo dito sa club. Pangungumbinsa ni manager. Pero hindi ko kayang pinapagawa mo, manager. Hindi ako nakikipagtalik sa mga lalaking customer. Alam mong ayoko ng ganyang klaseng trabaho. Kung hindi lamang dahil sa kapatid ko, hindi naman ako magpupokpok dito sa club. Rason ni Kath. May prinsipyo pa rin siya sa buhay. Naniniwala siya na dapat maging birhen ng babae hanggang sa araw ng kanyang kasal. At tayong sa lalaking handa siyang pakasalan ibibigay ang kanyang sarili. Sunggaban mo na. Kalimutan mo ng prinsipyo mong yan. Mas mahalaga ang buhay ng kapatid mo. Ipaligo mo lang pagkatapos saka hindi ka naman niya makikilala eh. Hanggang ngayon wala pang nakakakilala kay Queen Kath. Sayang din to. Pamimilit ni manager para kagatin ni Kath ang offer. Oo, 30 million na yon. Pero ang kapalit ay kanyang puri. Wala na siyang tinira para sa sarili niya. Kung gagaya din siya sa mga kasamahan niyang nagbebenta ng katawan. Ayaw niyang nabuyin siya ng kung sino-sinong lalaki. Mahalaga pa rin sa kanya ang kanyang dignidad at dangal. Pero manager, importante pa rin po sa akin na maninis ako sa araw na ikakasal ako. Magiging hindi na rin ako iba sa mga kasama ko dito sa club, mga babaeng mababa ang lipad. Ayaw mo bang makaalis dito sa club ko? Pagkakataon mo na to para makaahon. Catriona, pag-isipan mong mabuti. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Natanggap ko na rin ang advance payment. Sa oras na tumanggi ka, ipapasara niya ang club ko. Ako walang problema. Pero mga kasama mong sinasabi mong mababa ang lipad, mawawalan silang lahat ng trabaho. Natahimik si Kath. Hindi niya alam kung anong isasagot sa sinabi ni manager.
Wala na rin siyang choice, kailangan niyang tanggapin ang offer kaysa magsara ang club. Parang di kaya ng konsensya niya na marami ang madadamay sa pagtanggi niya. Pag-iisipan ko, napilitang tugon niya at saka mariing napalunok. Napangiti naman si manager, kinuha ang isang bungkos ng pera. 100,000 yan, sa'yo na yan. Pwede ka nang umuwi sa inyo at pag-isipan mong maigi ang desisyon mo. Bumalik ka dito sa club kapag desidido ka na. Tandaan mo, Catriona, 3 araw lang ang binibigay ko sa'yo para naman makapag-isip ka. Marahang tumango si Kath. Tinanggap ang 100,000 mula sa paunang bayad sa kanya. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad papalabas ng opisina ni manager. Na makalabas si Kath ng opisina, nag-ring ang phone ni manager. Did she accept it? Bungad na tanong ng nasa kabilang linya. Hindi pa po, sir. Pero alam kong tatanggapin po niya ang inaalok ko sa kanya. Make it sure, Rosalie. Dahil kung hindi pati ikaw, hindi masisilayan ng sikat ng araw. Mabubulok ka sa kulungan at ipapasara ko ang mga negosyo mo. Madiing babala ng lalaking nasa kabilang linya. Nalalaki ang mga mata ni Rosalie at nanginig ang kanyang mga kamay sa sobrang takot. Sir, huwag niyo naman po akong takutin. Hindi kita tinatakot, Rosalie. Gawin mo ang pinapagawa ko sa'yo at siguraduhin mong papayag si Catriona. Pagkasabing yon ng lalaki, ay kaagad na pinatay nito ang tawag. Nailapag ni Rosalie ang kanyang phone sa ibabaw ng lamesa, pinunasan ng butil-butil na namumuong pawis sa kanyang noo. Kailangan niyang mapapayag si Kath dahil kung hindi, mawawala lahat ang pinagpaguran niya. Umuwi si Catriona na malalim ang iniisip. Una niyang pinuntahan ng kapatid niya sa kwarto nito. Bago umuwi, nakapagbihis na siya ng kanyang damit. Bakit kising ka pa? Nakangiting tanong niya na makita si Celestine na nakaupo sa kama. Payat ito. Naninilaw ang mga mata at balat dahil sa sakit sa kidney. Di ako makatulog, ate. Bakit maaga kang umuwi ngayon? Eh, di ba mamaya pang tapos ng part-time job mo? Natigilan si Kath. Walang kaalam-alam si Celeste tungkol sa kanyang maruming trabaho. Nililihim niya dahil ayaw niyang kasuklaman siya ng sariling kapatid. Lalo pa na mataas ang tingin nito sa kanya. Pagod lang ako kaya umuwi na lang ako. Nagpaalam na lang ako sa boss ko. Alibay ni Catriona. Pinilit niyang maging casual para hindi halatang nagsisinungaling. May pasalubong ako sa'yo, hamburger at fries. Halika, kain tayo. Gumuhit ang masayang ngiti sa mukha ni Celestine. Talaga po, ate? Yehey! Nahawa na rin si Catriona sa kasiyahan ng kapatid. Simple lamang to pero ang laki ng hatid sa kanya. Makita lang niyang masayang kapatid niyang may sakit at masayang-masaya na rin siya. Nang matapos silang kumain magkapatid, inihanda na ni Catriona ang higaan ni Celeste. Napainom na din niya ito ng gamot. Matulog ka na, Celeste. Masama sa iyong magpuyat. Tumango sa kanyang kapatid at initian siya. Good night po, ate. Good night din sa'yo. Mahal ka ni ate? Nakangiti din tugon ni Catriona at binigyan ng halik sa noo ang kapatid. Mahal din po kita, ate. Lumabas si Catriona sa kwarto ng kanyang kapatid. Dumiretso siyang tumungo sa kwarto niya. Pagkapasok sa loob, kinuha ang kanyang passbook at tila maliit na vault. Binuksan niya ang kanyang vault, binilang ang mga perang nakatago sa vault. 100,000 pesos. Kulang na kulang pa to para sa pagpapaopera ng kapatid ko. Naiusal niya habang nakatingin sa mga pera at sa kanyang passbook na naglalaman ng 300,000 pesos. Malaki pa ang kailangan niya na halos lagpas sa kalahati ng kabuoang halaga ng pagpapaopera ni Celeste ng kidney. Parang di niya masikmura ang trabaho niya sa club. Ilakpon na rin siya sa ganong trabaho pero kulang pa rin ang pangtustos niya sa pagpapagamot niya sa kapatid. Marahas na napabuntuhin nga si Kath. Di niya na alam kung saan siya dadalhin ng kanyang kapalaran. Alin ang pipiliin niya, ang dangal na iniingatan o ang buhay ng kanyang nag-iisang kapatid? Pumatak ang takas na mga luha sa kanyang mata. Hindi sana magkakaganto ang buhay nilang magkapatid kung di sila iniwan ng kanilang mga magulang. Bata pa siya at 5 buwan pa lang si Kath nung nawala ang mama nila. Pagkatapos iniwan na lamang sila ng kanilang ama para sumama sa babae niya. Pinili ng sarili niyang ama na samahan ng ibang tao kaysa sariling mga anak, kaya ang laki ng galit niya sa ama.
Nasa puso niya ang ginawa nitong pag-iwan sa kanila. Maagang gumising si Catriona para ihanda ang pagkain ng kapatid. Chinek din niya ang mga gamot nitong iinumin sa buong maghapon habang wala siya. Baka may kulang o mali ang oras na nakalagay. Maya-maya darating ang magbabantay kay Celestine habang nasa trabaho. Ate May, nilagay ko na sa lagayan ng mga gamot na Celestine. May oras na din doon. Ipainom mo na lamang at huwag mong kakalimutan, dapat tama sa oras ang lahat. Kung may anumang problema, itawag mo kaagad sa akin. Mga bilin ni Catriona sa magbabantay sa kapatid. Tatandaan ko lahat. Huwag kang mag-alala kay Celestine dito sa bahay. Napatiim na tumango si Catriona sa babae at kinuha ang kanyang bag. Sisilipin ko lang sa Celestine at aalis na ako. Pinuntahan niya ang kapatid sa kwarto nito. Pinihit ang seradura ng pinto. Binuksan ng maliit para masilip si Celestine sa loob. Masarap ang tulog ng kanyang kapatid kaya hindi niya na to inistorbo pa. Lula ng taxi si Catriona papunta sa kanyang trabaho. Sa araw ito ng trabaho niya bilang isang admin assistant sa kanilang kumpanya. Pero dahil minimum lang ang kanyang sinasahod at kailangan niya magdoble kayod, napilitan siyang pumasok bilang guest relation officer. Sa madaling salita, GRD siya sa isang club. Huminto ang taxi sa harap ng isang matayog na gusali. Lumina Essence, isang kilalang brand ng pabango. Di lang sa loob ng bansa, maging sa labas ng bansa. Sa Lumina, presentable ang kanyang pananamit. White blouse na top at black miniskirt. Tinandohan niya ng flat shoes. Simpleng-simple kumpara sa kanyang ayos tuwing gabi sa Noir Haven. Oy Catriona, ang ganda mo ngayon. How to be you po? Birong bati ni Amethyst sa kaibigan. Sa itsura nga niya madalas siyang mapagkamalang mayaman, makinis at maputi. Ang ganda ng mukha na parang santa. Pero hindi nila alam na may itinatago siyang bulok na pagkatao. Amethyst Vera, kaibigan ni Catriona, ngunit wala itong alam sa totoong pagkatao niya. Ang trabaho niya sa gabi ay never niyang nabanggit sa pinakamatalik niyang kaibigan. Amethyst, wag mo na akong bulahin. Dumating na ba si boss? Yung boss nating super sungit? Akala mo parating gustong makipag-away sa lakas ng boses. Bulalas ni Amethyst, saka umiling. Dinig ko, hindi ata papasok ngayon. May pupuntahan daw. Mawawala nga raw ng 1 linggo yun. Ewan ko lang kung totoo ha. Ini-on ni Catriona ang kanyang computer, saka umupo sa kanyang upuan. Parang na-curious siya na biglang nagbakasyon ng CEO ng Lumina Essence. Teka, mawawala siya ng 1 week? Ano yon, bakasyon? Napakibot ng kanyang balikat si Amethyst. Ma at pa, malikot pakialam ko. Kayong dalawa kapapasok nilang nagmamarites kaagad kayo. Magsipagtrabaho na nga kayo. Bulyaw na saway ng kanilang department head. Nagulat si Amethyst at biglang napaupo sa kanyang silya habang si Catriona ay kunwaring nagtatype sa kanyang keyboard. Magkatabi lang kanilang mga desk. Encoder si Amethyst sa Lumina. Napatingin siya sa gawin ng kaibigan. Pinipigilan niyang tumawa ng malakas. Dahil tila naging seryoso at nabahira ng takot ang mukha. Mapapel talaga yan si Miss Toyoso. Palibasa kasi ayaw sa kanya ni Mr. Hill. Mahinang bulong ni Amethyst na dumakwang pa kay Catriona para bumulong. Marinig ka, pag-iinitan na naman tayo, saway niya sa kaibigan. Naparol ng kanyang mata si Amethyst, saka humalukip-kip. Insecure lang yun sa'yo. Ikaw kasi ang pinakamaganda dito sa buong Lumina. Yung anak nga ng presidente gustong ligawan ka, hindi pa nagsasabi busted mo na kaagad. Walang gusto sa akin si Regan at hindi rin siya nanligaw, kaya hindi ko siya binasted. Napairap si Amethyst. Pa-humble ka pa eh. Kalat sa buong Lumina na nag-inom si Sir Regan dahil binasted mo daw. Huwag mo na ikailakat. Napailing na lang siya at tinoon ng mata sa kanyang computer. Magtrabaho na nga tayo. Kung ano-anong pinagsasasabi mo, baka bumalik si Halimaw at masigawan na naman tayo. Pag-iwas na bulalas ni Catriona. Iniiwasang pag-usapan ng issue tungkol sa kanila ni Regan. Regan Alvaro, head ng accounting, binata at anak ng presidente ng Lumina. Mabait naman to pero wala talaga sa isip niya ang mag-boyfriend. Mas tinutukan niya ang mga pangangailangan ni Celestine kaysa kanyang sariling kaligayahan. Saka makakapaghintay naman ng pag-ibig. Sa ngayon, ayaw muna niyang pumasok sa isang relasyon hanggat di magaling si Celestine.
Lumabas ng kanyang magarang sasakyan si Tristan. Ang tunog ng kanyang branded na leather shoes ay tumama sa sementadong daan. Suot ang kanyang dark tinted sunglasses, tinanggal niya iyon at walang sabi-sabing iniabot sa kanyang personal assistant. Natataranta namang kinuha nito ang kanyang salamin. Sir, I didn't know na papasok kayo. You told me. Hindi na natapos ni Millet, ang kanyang assistant, ang sasabihin dahil biglang bumaling si Tristan sa kanya. Ang tingin nito ay sapat na para manliit ang sinuman. I told you what? Ha? Matigas sa sabi ni Tristan. Malamig ang titig. And now you think you know better than me. Who are you again? Tauhan lang kita, so tell me, anong karapatan mong makialam sa mga desisyon ko? Nanigas si Jax sa kanyang kinatatayuan. Mabilis siyang yumukod habang halos magkandautal sa pagsasalita. Pasensya na po, sir. Shut up! Malamig na putol ni Tristan habang marahan ngunit mariing tinatapik ang balikat ni Jax gamit ang daliri. PA ka lang, alalahanin mo yan. You're not paid to question my decision. I canceled my leave plans because I had a sudden change of mind. Naiintindihan mo? I don't owe you or anyone an explanation at tandaan mo, walang sino man ang pwedeng magsabi kung kailan ako papasok o hindi. Naiintindihan mo ba, Jax? Mabilis namang tumango si Jax at bahagyang namutla. Parang di makahinga sa bigat ng presensya ng kanyang amo. Si Tristan Hale, CEO at nagmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya ng pabango, ang Lumina Essence, bunsong anak ni Lumina at Tante Hale. Ang ama niya ang nagtayo at nagpalago na ipinangalan sa kanyang butihing may bahay na si Lumina. Walang sino man ang may lakas ng loob na sumalungat kay Tristan. Maging ang kanyang mga magulang ay hinahayaan siya sa lahat ng kanyang mga gusto. Nagsitakbuhan ng mga empleyadong nasa lobby nang makita si Tristan. Nagunahan ng ilan sa pagpilat pagyako habang dumadaan ang CEO ng Lumina Essence. Ganito kalaki ang takot ng mga empleyado sa kanya. Walang pakialam si Tristan sa paligid. Tuloy-tuloy lamang siyang naglalakad papunta sa executive lift na parang wala siyang nakikita. Do I have appointments today, Jax? Tanong niya na makapasok na sila sa loob ng elevator. Agad na pinindot ni Jax ang close button bago binuklat ang tawag ng hawak niyang journal. As of 10 a.m., all your appointments are cancelled. But if you want to resume, itinaas si Tristan ng kamay para patahimikan siya. No, let it stay that way. I have something to do later. Maikli niyang sagot. Ipatawag mo si Catriona. Sabihin mo pumunta siya sa opisina ko. Noted, sir. Sagot ni Jax habang pilit na pinapanatili ang mahinahon niyang boses. Tumunog ang elevator, hudyat na nasa CEO lounge na sila. Bumukas ang pinto at mag-isang lumabas si Tristan. Dumiretso papunta sa kanyang opisina na hindi nilingon ng kanyang asista na naiwan sa loob ng lift. Catriona, pinapatawag ka ni Mr. Hale. Sabay na napalingon sina Amethyst at Catriona sa bagong dating na si Mr. Jax. Okay po, Mr. Jax. Magalang na tugon ni Catriona at nagyuko pa ng ulo sa pagsang-ayon. Bilisan mo. Alam mong ayaw ni Mr. Hale na naghihintay. Opo, inis niyang sabi sa PA ng amo nila at walang paalam na umalis na ito. Alam mo, palagi ka na lang pinapatawag ni Mr. Hale. Ano bang iniuutos niya sa'yo? At saka ang pagkakaalam ko, hindi siya papasok ngayon. Anong masamang hangin na pumasok si Mr. Terror? Natanong ni Amethyst na makaalis si Mr. Jax. Napaiwas ng tingin si Catriona sa kaibigan. Wala naman, may ipapagawa lang sa computer niya. Every week bang sila ang computer ni Sir? Tsaka bakit ikaw pa ang kailangan na mag-ayos? Wala na ba siyang pera para umupa ng computer technician? Usisa pa ni Amethyst. Di na to natigil kakatanong sa kanya tungkol sa amo nila. Nanlaki ang mga mata ni Catriona at napalinga sa paligid. Ano ka ba, Amethyst? May makarinig sa'yo kung anong isipin. Tandaan mo, boss natin si Mr. Hale. Tsaka bakit ang dami mong tanong? Natural amo natin yon. Kahit anong iutos nun dapat sundin. Napanguso si Amethyst. Ay, ewan ko. Umalis ka na lang at puntahan mo na. Baka mawalan ka pa ng trabaho kapag nainip yun. Mahinang taboy niya sa kanyang kaibigan. Oo na,
tugon ni Kath. Tumayo na siya. Inayos pang sarili at naglakad paalis sa harapan ni Amethyst. Natatawa naman ang kaibigan niya sa kanya. Sige, magpaganda ka lang. Baka makuha mo ang kilitin ng aroganteng amo natin. Nang mabago naman ang aura ng mukha niyang palaging galit. Pahabol na sabi ni Amethyst na natatawa. Di pinansin ni Catriona ang patutsyado ni Amethyst sa kanya. Matigas ang puso ng kanilang CEO, kaya nga Mr. Terror ang tawag ng karamihan sa mga empleyado ng Lumina. Habang naglalakad si Catriona, may namataan siyang banyo. Nagmamadali siyang pumasok sa loob, pumunta sa harap ng salamin. Sinuklay ang kanyang mahabang buhok at inilapit ang mukha sa salamin para makita ng malapitan ang mukha. Tinikom-tikom ang bibig para itest ang red lipstick sa labi niya at saka nagpout. Perfect! Sigaw niya at saka ngumiti ng malapad at lumabas na siya ng washroom. Habang sa opisina ni Tristan, nakaupo ang binata na niluwagan ang kanyang necktie at hinubad. Saka binuksan ang unang botones ng kanyang polo. Kinuha niya ang receiver ng phone at tinawagan ng kanyang assistant na nasa labas. Jax, bumili ka ng food for 2 people. Isama mo na rin si Miss Marigold bumili ng pagkain. Maautoridad na utos niya. Hindi niya na hinintay na sumagot ang assistant niya at ibinaba ang receiver. He feels excited and thrilled right now. Di siya mapakaling paparating na si Catriona sa kanyang opisina. Tumayo si Tristan at pumunta sa washroom na nasa loob ng kanyang opisina. Pagpasok sa loob ay nag-toothbrush. Binurush siya ng maigi ang kanyang ngipin at dila. Pagkatapos nag-gargle ng mouthwash. Humiga siya sa salamin at inamoy ang sariling hininga. Fresh, usal niya. Animo hindi CEO at bilyonaryong may-ari ng isang kilalang brand ng perfume. Tinutupi ni Tristan ang sleeves ng kanyang white polo hanggang sa siko na makalabas sa washroom. Oh hi, Mr. Tristan Hale? Isang matabis na ngiti ang nagpatigil sa kanya. Good morning, sir. Pinapatawag niyo raw po ako. Bati ng babaeng nakatayo malapit sa mesa ni Tristan. Ang kumikislap na mapuputing ngipin ang parang nagpasilaw sa kanyang mga mata. Sumeryoso ang mukha ni Kath. Napatitig si Tristan sa mukha ng dalaga habang naglalakad ito papalapit sa kanya. He is actually expecting her to come. She can't resist his authority and she is his property. Good morning, Catriona. Isang manapis din na ngiti ang gante ni Tristan sa dalaga at may kasamang malagkit na titig na pinulupot ng isang kamay niya sa maliit na bewang nito. Inamoy-amoy ni Tristan ang leeg ng dalaga. Sobrang nagiinit ng kanyang kalamnan. Kahit pa ganito ang ginagawa nila sa tuwing nagkikita, hindi pa rin maipagkaloob ni Catriona ang sarili sa kanya. Lalo patuloy siyang natatakam na mangkin ng dalaga. Sir, ang usapan natin, hindi lalagpas sa halik at hipo? Mahinang sambit ni Kath na hinawakan ng kamay ni Tristan na nagsisimula ng humaplos sa kanyang kanang dibdib. Why, Catriona? Kulang pa bang binayad ko sa'yo? I told you to be my exclusive bed buddy. I can give you everything you want. Everything, kahit pang pagpapagamot sa kapatid mo. Napangisi si Catriona. Ano pa ba ang kanyang dapat papel sa buhay ng isang Tristan Hale? Babaeng nagbibigay ng panandaliang aliw, ngunit di niya kayang ibigay ang buong sarili. Your offer is tempting, sir, pero inaalagaan ko pa rin ang sarili ko. Sa binigay mo, nakakaipon din ako para sa pampaopera ng kapatid ko, but I don't want to cross my limit. Naibibigay ko pati ang puri at dangal ko sa inyo. Paliwanag ni Catriona na umatras ng kaunti sa amo. Napatiim si Tristan. Naggalawan ng kanyang panga at kumuyom ang kanyang kamao. Napabuntong hininga siya na pinipigilan ng galit na nagsisimulang sumiklab sa kanyang kalooban. All right, if that's what you want. But can you spend a day with me? Marahang tumango si Kath. Ilang araw sa piling ni Tristan Hale, 50 mil din ang ibabayad ng binatang amo sa kanya, pandagdag sa pang-dialysis ng kanyang kapatid at para sa gastusin nila sa bahay. Umikad si Tristan papunta sa kanyang swivel chair at umupo. Come here, Catriona. Sit down in my lap. I want to feel you. Kahit dito masulit ko ang binayad ko sa'yo. Napaismid si Catriona. Ang maigi pa ata, sir, magka-girlfriend ka talaga. Matapang niyang saad. Tumawa ng malakas si Tristan.
That is why I like you. Ang bibig mo, with red lipstick, ang nagbibigay ng init sa katawan. Ayaw mo ba talaga sa akin? Anong kulang sa akin, Catriona? Tugon niya na naitapang kanyang hita para ipahiwatig sa dalaga na umupo sa kanyang kandungan. Napapitlag si Catriona sa narinig. Nagdulot yon ng di may paliwanag na abnormal na tibok ng kanyang puso. Lumapit siya sa amo at umupo sa mga hita ng boss. Sino kaya ang tao na gustong magbayad ng malaki para makuha si Catriona? Anong gagawin ni Catriona sa malaking alok na natanggap niya? At may pagtingin kaya ang aroganteng boss sa si Tristan Hale kay Catriona? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.